Even with ongoing relief efforts for earthquake victims in northern Cebu, many residents, especially those in remote areas, are still struggling to get the help they need. Franco Baranda reports. Here in Tabugon, Cebu, residents are still living in fear after last week's powerful earthquake, particularly in the remote barangays, where many have yet to receive sufficient aid. An old woman named Daria couldn't hold back her tears over what her family went through. Their home, now destroyed, is still a kilometer up the mountain, where she is staying with her grandchildren. Hirap jud, hirap. Basta basta hirap jud. Grabe. Buwan jud ma. Buwan kabutan. Grabe. Nga mi may gas lang ko yota. Mga naman. Buba man. Bahala og kung saan ka mahirap basta na alam mi katulugan pagkira. Akong kaloyan, akong mga apo. Ngay naasa na. Sa hitabo, grabe kasakit. Yun kasakit. Huwag kabutangan. Kay inanganon katulog na unta mi akong apo. Among namatan. Baras ka matayo namin. Nya, ang akong naluyan, ang akong mga apo. Kaya grabe yun kagagmay. Dili pa sa yun among gahinta. Relief, however, began to arrive. Though unevenly, some families are only now seeing aid from private donors who ventured into remote areas. Kasi hindi ko matiis na doon lang ako sa Bacolod na marami akong nakikita dito na nanghihingi ng tulong. Tapos wala silang tubig, wala silang pagkain. Kaya yun, ginawa ko rin yung best ko kung paano ako makatulong sa kanila. Kahit maliit lang na bagay, at least pag binigyan mo sila, nakikita mo talaga na masaya sila, thankful sila, kaya masaya ka rin. Meanwhile, coming from Leyte, Jack brought aid to more remote areas instead of the city. Since ang Leyte is isa sa mga lugar na laging binabagyo at marami ding lugar na tumutulong sa amin tuwing may calamity sa lugar namin. So in return, tumutulong din kami dito. Norman also chose to go to the remote areas of northern Cebu. He said it's difficult to reach these places with large vehicles to distribute aid. Hirap dito yung makapasok ng mga relief goods, sir ba? Kaya inano talaga namin sila dito, pinuntahan. So pinili niyo yung mga liblib na lugar? Liblib na lugar talaga. Kasi no Saturday, andun kami sa Bugo City. Tapos na-observe namin, ang dami ng na mga relief goods, sir ba? Tapos nung isang araw, napatuburan kami, via tuburan o Tabuilan sa Nemiyo. Andun din, marami din. Dito, kaunti lang talagang pumapasok na ano. One of the residents, Jason, showed his appreciation to the volunteers by handing out mangoes. Sukli po sa pagbibigay din sa amin ng ayuda para happy naman. Meanwhile, one of the happy recipients of the aid is LV. She said, however, that relief goods are only a temporary solution to her family's growling stomachs. Naghihintay po kami ng may magdodonate po ng mga private at saka yung iba. Papunta po kasi sila, diretso po kasi sila doon sa Danmantayan. Tapos kami, nandito lang po kami sa gilid-gilid. Baka sakaling may magbigay sa amin. Nasira din po ba yung bahay ninyo? Opo. Saan po banda sa inyo sa loob? Diyan po, opo. Sitio Libertad po, nagtrapa lang po kami. As relief efforts continue, residents in these remote areas of northern Cebu remain hopeful that more help will reach them soon. For many, the generosity of volunteers and private donors brings not just aid, but a sense of comfort and solidarity in the face of disaster. For God and my beloved country, the Philippines, this has been Franco Baranda, SMNI News.